umaatikabong palusot ang ginagawa, lalo na itong si Ping Lacson at si Soto, as in pati si Auntie Claire, na talaga namang sinasabi nila na parang hindi daw under oath yung kay Lacson nga, samantalang natatandaan niyo dati yung mga ginawa ni Risa Hontiveros na mga nasa Zoom. Hindi rin under oath yun, pero pinaniwalaan nila, di ba? Yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy na pinagkukuha niya yung mga nasa ibang bansa para tumistigo kay Pastor Kibuloy. Yun yung sinasabi ni ni Atty. Topacio, na bakit yung kay Risa Hontiveros pinayagan nyo? Bakit ngayon si Saldico na dati yung kakampi at 3 taon yung pinagtiwalaan ng budget ay hindi niyo na pinaniniwalaan ngayon, di ba? Sobrang alam niyo yung sobrang pinapaikot, niloloko nila ang mga tao dito sa nangyayaring ito. Nakitang-kita mo naman na buo na yung kwento na totoo talaga, kasi nga yung kay Gutesa pa lang, di ba? Itong si Lacson sa si Soto, lahat ginagawa nila para masira itong si para hindi paniwalaan yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, kinonfirm, konfirmado ni Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa. Ano pang, di ba, parang ginagawa na lang talaga nilang bobo yung mga tao para maniwala pa sa kanila, 'di ba? Parang buong-buo na eh. Andiyan na, parang nakita mo na yung kulay na hinahanap mo. Kung blue na yan, sasabihin pa nila hindi. Ano yan? Verde yan, 'di ba? Yung mga ganun, sobrang alam mong nakakagigil na. Kaya itong sinasabi nga ni Ka Eric na dapat nang panagutin. At alam naman talagang kahit medyo nung hindi pa nagsasalta si Saldico, ang nakikita ko talaga dun sa mga sinasabi ng tao, si Marcos Jr. talaga, hindi naman magagawa yan ni Saldico na siya maging mastermind, tapos may mas mataas sa kanya na gano'n, di ba? Parang yun, sobrang tanga ba nung taong yun para hindi malang siya punahin, di ba? Talagang totoo yan na may katotohanan. Mas malaki yung side na totoo yung sinasabi ni Saldico kaysa paniwalaan si Marcos Jr. at saka si Romualdez, diba? Sila talaga magpinsan ang ang mastermind, kasi sila yung sinusunod eh. At saka ayan, diba? Napakadaming pera, mali-maleta. Ang sinasabi nga ni Saldico na may resibo, may pangalan, diba? May ebidensya, saan ka pa, saka parang ba yan? Talaga bang ganyan yung kasamaan nyo na sasabihin nyo pa umuwi? Tapos yun nga yung sinasabi dito, ito sa mga comment na nakikita natin, sinasabi na, yung mga taong nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan, kinakawawa nyo, sino pa yung susunod yan na magsasalita kung ganyan ang ginagawa nyo na kapag nagsabi ng totoo at papunta kila Marcos Jr. Hindi nyo paniniwalaan. Kailangan kapag ang lumalabas ay papunta sa mga Duterte, yun, okay yun. Grabe no, grabe. Yung mga dilaw, yung mga loyalist na yan, ewan kung anong klaseng pa kayo. Utak para patuloy kayong maniwala sa sinasabi niyang admin ngayon. Grabe no, So tignan natin, basahin lang natin tong ilang comment ni sino nga to? Si Atty. Rowena Guanzon. Kasi nakakatuwa yung mga sinasabi niya eh. Sabi niya ang gagawin ni Pinky, si Lacson to, kasi nakakainit talaga ng ulo si Lacson, sa totoo lang. Ang gagawin ni Pinky niyan, imbis na intindihin yung sinasabi ng mga naglakas loob na isiwalat yung katotohanan, ika-question niya yung nagsiwalat mismo. Diba, matatakot yung mga tao katulad ni Gutesa. Lahat ginawa nila, sabi nga ni Amy Marcos, tinatakot pati pamilya, diba? Paano nga naman, syempre, pamilya mo na yung paano ka pagagalaw? Sabi pa, ito pa isa. Ini-imagine ko, nagwawala si Mamsi ngayon. Tapos nagbabasag ng wine kada shot. Tapos minumura niya lahat. Ayan, di ba? Ang sabi kasi nagwawala na raw si Lisa Marcos. Kasi nga tagilid na talaga sila. Konting-konting panahon na lang to. So, ito pa. Hindi yun AI. Ang totoo, nahack talaga yung Facebook ni Saldico. Tapos ako talaga yung nasa video. Nagmaskara ako, kamukha niya, ginaya ko yung boses. Pati yung gesture, body language niya. Ganyan gusto nilang paniwalaan eh. Ayan, diba? Talagang niloloko nila yung mga tao sa mga pagsisinungaling nilang ganyan. Paano ka pa? Sana naman talaga ay magtagumpay itong raling-raling to. Hindi na dapat to eh. Pag pinabayaan pa to ng mga Pilipino, ay wala na. Wala na tayong pag-asa talaga. Pag hindi pa napaalis tong Marcos Jr. na to, nakakawalang pag-asa. So sana naman
eto na eto na to. Sabi nga ni General De Leon, pag pinabayaan pa to, ay. Tapos yung nga, nakita nyo ba yung, yung mga harang dun sa may, sa may EDSA? Grabe, talagang takot na takot sila. Kasi nga, siguradong madaming taong pupunta dun ngayon. Kasi kahit yung mga, mga, alam mo yung mga nananahimik lang, na magsalita sa Saldi ko, parang, hindi na talaga tama to. Kasi grabe. At saka, ayun na talagang utos ni Marcos Jr. Talagang, yung, di ba, pinag-aanohan pa nila na bakit daw, hindi dun sa NEP, tapos dun daw sa BICAM in-insert. Ako, ang dami na nag-i-explain niya na matatalino ng mga attorney kung bakit dun ginawa ni Marcos Jr. Kasi nga, dun sa isa, kapag dun niya ginawa, mako-question pa yon. Dun sa ginawa niya, wala na nga naman, dire-diretso na at kayang-kaya naman talaga ni Pinsan gawin yon. O, di ba? Grabe, lahat ng pera, sobra-sobrang pera na. Naku, hindi mo naman madadala yan, Marcos Jr. Kung ano mang plano mo sa buhay. Kung natutuwa ka lang na marami kang pera, naku, kung galing naman yan sa ganyang pagnanakaw at nakita mo naman ang epekto niya sa ginawa mo na talaga namang ang daming nagdusa, ang daming nawala ng bahay, ang daming binaha. Tapos, ang pakiramdam pa na ang pinapakita mo pa sa mga tao ay napakabuti mo. O, di ba? Grabe yung mga pinagsasabi niya. Tapos ngayon, nagsalta na naman si Soto, si Auntie Claire, tapos si Soto nga na, si Lacson nga na, parang sinasabi nila na hindi daw totoo yung sinasabi ni, parang hearsay lang daw, gawa-gawa. Anong gawa-gawa? Ayun nga, may picture nga ng mga luggage. Yun, gusto niyo, bubuksan pa niya ng isa-isa yung mga luggage para lang hindi Tapos, naglabas din siya na, sabi niya, pagbanggain yung inilabas niya tapos dun sa talagang record nyo dyan. O, diba parang sa mga ganung bagay, hindi nyo pinapansin yung mga totoo talaga. Tapos ang ginagawa nyo, ipagtakpan ng pagtakpan, magpalusot na magpalusot. Naku, sasapitin nyo rin yan. Naku po, sasapitin nyo rin. Akalain mo yung tahimik na religion, yung iglesia ni Cristo ay hindi na raw sila mananahimik. Kasi sobra-sobrang pagnanakaw na ang ginagawa ninyo o, diba? So, lahatan na to kasi yung Iglesia ni Cristo, JIL, start to bukas, 16, 17, 18. Tapos yung PDP, yung Maisog. Tapos yung iba't iba pang mga grupo. Tapos yung mga ordinaryong tao, talagang sasama sila. Napakadami nito. Peaceful to, kaya lang, hindi natin alam kung Nako, sana bumaba na talaga to si Marcos Jr. Para maiba naman. Wala bagsak na lubog na sobrang dami ng pera ang nakulimbat nila. At dapat managot to, hindi pwedeng kulong-kulong lang to. Dapat yung itatali siya dyan, tapos yung gusto sumampal, pasampalin sa kanya. Yung mga ganun parusa ba? Kaya lang, wala kang ganun Sasabihin na naman ng mga human rights. Naku, human rights na walang kasilbi-silbi sa Pilipinas. Naku po. So, abangan natin. Ito, ang dami naman yung magla-live sa, ang dami magla-live niyan bukas kasi talagang dire-diretso yan Saka, pag ang iglesia yung nagsabi, organized sila, di ba? Nag-aalala ako kasi parang pag hindi na naman to pinansin at wala na namang epekto, paano pa? Para sino pang tatayo, di ba? Yun yung tanong, sino pang tatayo kung sa bawat rally, ang dami na talaga, nakakapagod na rin yung mga ginagawa nila. Pagod na rin yung mga tao wala namang resulta, di ba? Sinasabi nga nila kapitindado na wala namang resulta kasi nga, manhid, walang puso. Yung pinapanawagan nyo, hindi siya madadala sa mga peace lang. Pero tingnan natin kung anong magagawa nitong lalabas itong mga religious group na to na.